If confirmed, it would mark the first arrest of a DPWH official since President Ferdinand Marcos Jr. Publicly admonished officials and lawmakers over alleged infrastructure graft. Mahiya naman kayo. Oh. Napakainit po talaga ng kwentuhan ngayon ukol sa korupsyon ng flood control programs. Mainit ang kwentuhan ngayon dyan. At sa ngayon, mga kababayan, wala pa rin hong up until today. Usually, mga hinahinala pa lang ang meron. Tulad ng nabisto na tawag dito. Yung nabistong flood control, tawag dito? Flood control. DPWH engineer na kakuntsaba ni Joel Villanueva. Naalala nyo ba yun, mga kababayan? Pakita ko ulit sa inyo. Remind ko lang kayo. Oo. Kung maalala nyo, si Senator Ping Lacson ay naglabas ng mga larawan ng isang DPWH engineer dyan sa Baliwag, Bulacan. Na lagi hong kasama ni Joel Villanueva. So ito po, ayan, si Henry Alcantara. Oo, at according nga doon sa sinabi ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech, ang Bulacan daw ang pinaka-notorious sa mga flood control scams, mga kapatid. Yung kunyari may gagawing flood control infrastructure, tapos ang ending, ghost. Parang si Sarah, multo. Non-existent. Ganun mo yung nangyayari doon. So, meron na hong isa na nabisto. Ito nga, si Henry Alcantara. Binisto ni former senator, ni Senator Ping Lacson. No? So, shoutout mo kay Senator Ping Lacson. Pero meron pa hong isa. Antindi nito, mga kababayan. Antindi na ito. May isa pa po, mga kababayan, na nahuli naman. Caught in the act. Ito kasi kay Joel Villanueva, all of these are speculation. Speculative pa lang ito, mga kababayan. Kasi, picture lang. Ayan, picture lang. Nakita lang sa picture. Na magkasama sa picture. Ayan, si Joel Villanueva. Ito yung Alcantara. Ito yung kapatid ni Joel Villanueva. Ayan, yung kapatid, si Joel. Ito si Alcantara. Ayan. So, all of these are speculative in nature. So parang ano pa lang to, kwento-kwento pa lang, nag-iintay pa lang tayo ng kumpirmasyon dito. Pero ito malala. Kanina, may inaresto na DPWH engineer. Caught in the act. Caught in the act, mga kababayan. Huling-huli sa susuhol ng isang miyembro ng Kongreso. Ayan, sinusuhulan yung miyembro ng Kongreso, mga kababayan, sa Batangas. Mukhang may tama to, guys. Ito yung balita. Ayan. Yan yung balita. Garapala na, sabi. DPWH engineer nabbed after allegedly dangling up to 360 million pesos in SOP. Ayan na nga yan. 360 million pesos ang SOP, so malamang ang budget nito ay nasa 3.6 billion pesos. Oo. Magkano ba yung sa Batangas dito sa ano? Ayan, ayan. Ito yung sa insertion si Chis Escudero sa Batangas. Oo. Nasa 7.3 billion pesos, mga kababayan. Malamang yung 360 million, mga kababayan, ay manggagaling hindi sa flood control kasi mababa lang ang flood control, 813 million lang. Malamang contractor to ng kalsada. Kasi kung usually kasi, mga kababayan, ayon sa kwentong bayan, o sa kwentong-kwento na naririnig natin, usually, kapag, tawag dito, kapag ang SOP ay kadalasan, 10% yan 10% yan ng total contract, ng budget. So, well, we don't know for sure. Probably, baka tawag dito. Kasi kung 3.5 billion, ang 10% nga niya is 3.6 around 350 million, more or less. More or less. So tama ba? Kunin nga natin, wait. Hindi ako sure sa number niya. Wait, kumpitin natin. 3.5 billion. Ayan, 3.5 billion times 10%. So, 360 million, 350 million pesos. Tama ang computation ko. Okay. So, ayun na nga. So, but that is base sa contract price. Hindi natin alam kung yung 3.5 billion na ito, na insertion ni Chis Escudero for Batangas. Batangas yan
So insertion niya ni Cheese Escudero, itong 3.5 billion na to, ay ang halaga para sa itong construction. Kasi mga babayan, ito ang nangyari sa kwento. Itong sabi. Okay. Notoriously corrupt. So, sabihin kilala na to. A notoriously corrupt Department of Public Works and Highway District Engineer was arrested and detained over the weekend after allegedly trying to bribe a young congressman. Newly elected and one of the richest in Batasan. Actually, number 1 siya na pinakamayamang politiko. To halt an ongoing probe into anomalous flood control and other projects in his district according to a babbler. Okay, ito to sabi. Tara. Tama, 10% ka. Babbler said the engineer allegedly dropped by the lawmaker's office a few days earlier and offered a 5 to 10% cut to 5 to 10% cut out of 3.6 billion in projects already awarded. Ay, so naibigay na. Nai-award na sa kanya yung mga proyekto. Hindi ho sinabi kung anong klaseng proyekto. Pero mga kababayan, kung pupunta, naku, konektado kay Cheese Escudero. Kasi nga, mga kababayan, kung babalikan ho natin yung kwento, ayan 3.6 nga 3.6 billion pesos ang budget ng insertion ni Cheese Escudero sa Batangas for roads. Ay, Cheese. Ay, grabe siya. Ito kaya yun. Di natin alam guys We're just thinking about this logically. Base lang sa dokumentong nakikita natin. Pero kasi, according sa kwento, nagko-connect connect the dots tayo guys Nai-award na. Kasi ito yung insertion sa budget ni Cheese Escudero. Yan yan. SP Cheese Escudero's BICAM insertions for GAA. Ayan Yan di ba? Top 10 insertions. Yan. Si Cheese Escudero lahat yan. Di ba? Ito naman yung para yung insertion ni Cheese para kay Bongo. Yan, di ba? Tindi. May kasamang DOH. Tingnan nga natin. Malaman kaya natin Batangas. Ayan. Ano yan? Mga ospital yan. Wait. Doon tayo sa mga kalsada. Ayan, Ayun, Balayan, Baligo Road, Batangas. Jokno Highway, 150 million. Cavite, Batangas Road, 180 million. Batangas Cadre Road, 30 million. Dami pala, no? Cavite, Batangas Road, 100 million. San Juan Bypass, Package 7, 50 million. San Juan Bypass, Package 5, 200. Grabe, ang dami, Lobo Bypass. Oo nga, oo. Ito, may streetlights pa, Okay, hindi yan kasama, streetlights yan, Well, baka ito nga yun. We don't know. Improvements of Batangas Quezon Road, 150 million, di ba? So, kasama siya dito sa insertions ni Cheese Escudero. Hindi natin alam, mga kababayan, hindi lang natin sure, ay kung ito ba, sa Batangas sa insertions, kung ito bang suhol ay galing dito, malamang sa kalsada Kasi ito yung round number na papasok sa 360 million. So, 3.5 billion pesos. Mga kababayan. The engineer also proposed a bigger 15 to 20% cut on projects to be awarded under the 2026 budget, and the named contractors, he said, were ready to remit. Ay, marami sila. The congressman shared and offered to arrange meetings and help collect payments, calling it standard operating procedure at DPWH. Ano mga kababayan? Matagal na hong kalakaran to. Ngayon lang ho nabubuklat. Pero matagal na ho itong sistema na to. Matagal na ho ito. At naikwento ko na ho ito, if I'm not mistaken, sa isa sa mga vlogs ko na nung meron kaming kliyente na isang construction company. Ito hong budget na ganito, per project, di ba? Per construction. Kasama ho yan, ang tinatawag ho nila dyan ay representation expense. Sa internal documents nila, sa mga internal na papeles nila, ang tawag dyan ay representation expenses. Pero, kapag sa kwentuhan, pagkausap si congressman, si senador, si whatever, ang tawag ho dyan ay SOP. Pati si mayor, si governor, lahat ho silang kasama dyan, ang tawag ho dyan ay SOP. Or Standard Operating Procedure. At mukhang dito ho, mga kababayan, nakumpirma ang ating sinabi nung nakaraang vlog. Nakumpirma po na pwede ho talagang manghugas kamay si senador or si congressman. Bakit? Kasi ho, apparently, tulad doon ng sinabi natin nung huli nating vlog na
Hindi naman kailangan na si senador o si congressman ang maglalabi. Bakit? Hindi naman siya yung tatrabaho niyan. Ang gagawin lang niya, magre-receive lang siya ng pera kay kontraktor. At ito na nga ang nangyari. Oo. At mga babayan, hindi lang ho iisang kontraktor pala ito. Bakit? Siya ho ang nagsabi na ilalabas niya ang mga pangalan ng contractors. Ang dami, with the plural yan, mga kababayan, no? Contractors, ang dami niyan. So, hindi ho natin alam kung sino-sino yung mga contractors na yan. Baka kasama rin si Diskaya dyan, hindi natin alam. Di ba? Pero, marami sila. So, marami ho dito, mga babayan, sa kwento na ito, ang nagkumpirma sa ating teorya kung paano nagkakabayaran dito sa flood control. During the meeting, the engineer allegedly dangled 3.6 million pesos in cash on the spot and promised another 15 million the next day. Grabe, no? So the engineer thought he had the lawmaker hooked until the PNP swooped in, arrested him in an entrapment operation. My goodness! Huli sa akto si district engineer, guys. Sinumbong siya ni congressman. Oo. The district engineer is in police custody and the case is being prepared for filing with the provincial prosecutor's office. If confirmed, it would mark the first arrest of a DPWH official since President Ferdinand Marcos Jr. Publicly admonished officials and lawmakers over alleged infrastructure graft. Mahiya naman kayo. Oh. Alam niyo mga kababayan, paano natin nalaman kung sino yung congressman na sinuhulan? Oo. At nagsumbong sa police. Good job ka dyan, Mr. Congressman. Bakit? Nilaglag po kasi ni Ping Lacson. Ayan, no? Sabi ni Senator Ping Lacson, may snappy salute to a neophyte Congressman Leandro Leviste, Batangas 1st District Representative for the successful police entrapment operation against a corrupt DPWH district engineer who tried to bribe him with up to 360 million pesos in kickbacks from infra projects in his district. May his tribe increase. Yan tayo. Oo. My goodness. Ang lala, no? Oo. Kinumpirma na ngayon ni Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson, na totoo nga yung kwento. Not only that, yung tinry nilang i-bribe is si Leandro Leviste. Sino si Leandro Leviste? Si Leandro Leviste, mga babayan, ay bunsong anak ni Loren Legarda. So malamang sa malamang, legit yung kwento ni Ping Lacson kasi, syempre, si Loren Legarda, kasama ni Ping Lacson sa minority yan eh. Si Loren Legarda. So malamang si Loren Legarda rin ang nagbida niyan kay Ping Lacson. At ito yung anak niya, ayan, ito. Yan. Si Leandro Leviste, ano na yan, bilyonaryo na yan. Mayaman na ho yan, mga kababayan. Kasi may negosyo sila na solar energy something. Oo, nandun ang business nila sa energy. So, I'm not sure kung nag-i-install sila o nagko-construct sila ng mga solar, whatever. Or nagkakabit sila ng mga solar panels, I'm not sure. Pero, nandun ho ang business niya. At bilyonaryo na ho yan, mayaman na ho yung batang yan, mga kababayan. One of the youngest billionaires in the Philippines yan, si Leandro Leviste. Oo. So parang nagkamali ng binribe si DPWH. Siguro inisip ni DPWH, baka mali natin, kailangan pa niya ng dagdag na bilyones, di ba? Di natin alam. Baka ganun iniisip ng DPWH. Pero mga babayan, ayun na nga, huli si DPWH. Ngayon mga babayan, hindi na to kwento-kwento. Legit na to. We have already proof na si DPWH ay involved sa kickbacks. Involved na siya. So ano na nang gagawin ng gobyerno natin dito? Buti may nahuli. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon, malalaman na natin kung kakanta siya o hindi. Malalaman na natin kung sino pa ba yung ibang kontraktor. Malalaman na natin kung sino yung mga taga-COA na nababayaran. Malalaman na natin kung sino yung mga miyembro ng legislatura na tumatanggap ng kickback. Malalaman na natin. At malalaman na rin natin kung sino yung iba pang mga contractors. Nagpapakasasa sa pera ng bayan. Oo. My goodness, nakakairita. Oo. But this is good news. This is a good development, mga kababayan. At sana po, lumabas na rin yung iba. Yung mga contractors, sana makonsensya na ho kayo. Oo. Huwag ho kayo magpakasasa sa mga bilyones na nakukuha nyo. Dahil yan ho ay pinaghihirapan ng mga taong lumalaro ng maayos. Diyos ko. Sakit sa bangs na ito. Nakakairit ang basahin, mga kababayan eh.
Ganun-ganun lang mag-usap no? 360 million. Pero ang pinagtataka ko talaga mga kababayan, yung numero. Kasi mukhang bilang na bilang. Na-award na raw kasi ito. So kung 360 million ito mga kababayan, most probably, yan ay galing sa flood control insertions. Not flood control. Road insertions ni Cheese Escudero sa Batangas. Nakakabit pa rin kay Cheese Escudero. Bakit ganun? Yari ka ngayon, Cheese. Magpaliwanag ka, Cheese Escudero. My goodness.